Nakailang send ako ng message sa kanya. Yung tawag ko ayaw din niyang sagutin. Nakuha ko ang number niya mula sa cellphone ng kapatid ko. I did that in case of emergency about sa mga bata. Ano bang nangyari? Nag-aalala kasi ako, May. Pinahiya ko siya sa maraming tao kanina pero naguguluhan lang kasi ako kaya nasabi ko ang mga iyon. Natatakot na ako na baka maulit yung dati kaya tinanggihan ko siya. Tinanggihan mo sa? Naguguluhang tanong nito. He asked me to marry him again. Pinahid ko ang luha sa aking pisngi. Tumaas ang dalawang kilay ni May. Gusto ko niyang pakasalan ulit? He said he loves me. Nahigit ko ang hininga. And he's sorry for everything. Hindi na daw yun mauulit. Hindi na niya ako pababayaan ulit. Gusto niya ibalik ko kung ano man ang samahan namin dati but I was confused, May. Hindi ko alam, nabigla din siguro ako. Tuluyan na ako napaiyak. Naramdaman ko ang paglapat ng kamay ng kaibigan ko sa likuran ko. Nakakonsensya ako sa ginawa ko. What if dinamdam niya iyon ng husto? What if may gawin siyang masama sa sarili? Gusto ko siyang hanapin pero saan? Hindi pa siya umuwi. It's past 12 midnight. Labis na ako nag-aalala. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, bro. Mahinang wika ni May. Kahit sino naman siguro magdadoubt kung ganoon na nangyari. But what if nagsasabi naman siya ng totoo? Kita ko naman sa effort niya, sa mga bata kung gaano niya gustong bumawi sa inyo. At kung hindi talaga siya desperadong bumalik kayo sa buhay niya, bakit nandito siya? Hindi coincidence ang lahat. Nandito siya dahil hinahanap niya talaga kayo. At some point, alam ko naman iyon. Naipaliwanag na niya sa akin lahat. Ako lang talaga itong matigas sa loob. But what will I do, May? Ayoko mag-overthink. What will I do? Ang buho ko naman ang sunod niyang hinaplos. Ako nga napatawad mo dahil sa ginawa ko sa'yo 5 years ago. Assurance pa kaya? Hindi naman siguro masyadong tanga-tanga lalaking iyon kaya huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Uuwi din yun. Kung mahal ka talaga noon, hindi yun titigil. Baka naman nagtampo lang. Suyuin mo na lang pagka-uwi. Hanggang mas lalong lumalim ang gabi. Iniwan din ako ni May dahil antok na raw ito. Samantalang ako ay nanatiling bukas ang mga mata habang pabantay-bantay kung iilaw ba ang cellphone ko. Bumaba pa ako sa kusina para magtimpla ng kape. Hindi ako makatulog hanggat hindi siya dumarating. Umuwi ka na, Renz. Hinahanap ka pa rin ng mga anak mo. Message na muli kong isinend sa kanya. Baka kung sakali mga anak namin ang idahilan ko sa kanya ay umuwi na siya. Alam kong hindi niya matitiis ang mga bata. Muntik nang bumagsak ang hawak kong tasa nang makarinig ng mga kaluskos sa gate. Agad akong napatayo mula sa kinaupuan ko. Sinilip ko muna ang oras at 3:00 na pala iyon ng madaling araw. Agad akong lumabas ng kwarto at halos takbuhin ang pababa ng hagdan. Pagdating ko sa tapat ng pinto ay agad ko iyong binuksan. Renz! At halos maiyak ako sa sobrang galak nang makita siya. Salamat naman at umuwi na siya. Akala ko'y paabutin niya pa ng kinabukasan ng pagdating niya. Ngunit hindi nakaligtas sa ilong ko ang amoy ng alak na nagmumula sa bibig niya. Bitiwan mo ko. Hindi ako humihingi ng tulong sa'yo. Ngunit pinigsin niya ang kamay ko at halos ipagtulakan pa ako para lang lumayo ako sa kanya. Gusto kong maglaho na lang ng mga sandaling iyon. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng paulit-ulit ng harap-harapan. Sa dami ng mga taong nakakita, hindi ko na alam kung may mukha pa ba akong ihaharap nito. She walked away ng ganun-ganun lang. Parang hindi man lang siya nagdalawang isip sa mga sinabi niya. Ganoon na ba katigas ang loob niya? She could have just said yes para naman hindi ako mapahiya sa harap ng maraming tao. Then bawiin niya na lang kapag kami nalang dalawa. But instead, she chose to humiliate me nang hindi man lang nag-aalilangan. Maybe I did a wrong move. Akala ko kapag na-pressure siya ay mapapasagot siya ng oo. Akala ko magbabago din ang lahat dahil sa mga nangyari sa amin ngunit ni isa sa mga plano ko ay walang nangyari. Bigo akong mabago ang takbo ng isip niya. Tumagal ng halos 1 minuto bago ko nagawang tumayo. Nangingimi pa ako dahil maraming mga mata pa rin ang nakatingin sa akin. Marami akong naririnig na bulungan. Lumabas ako ng exit ngunit imbis na sundan pa si Janela ay ibang direksyon ang tinaha ko. Idinretso ko ng CR ang sarili ko.
Ang plano ko ay hilamusan lang ang mukha ko para mahimas-himasan, ngunit dumulas ang tabong hawak ko. Nabasa ang damit ko kaya idanaretso ko na lang iyon ng ligo. Tapos na ako nang maalalang wala nga pala akong towel na dala. Isunuot ko na lang ulit, tuloy, ang boxer at ginamit ang hinubad na t-shirt, pampuna sa katawan at buhok ko. But when I opened the door, tumambad na naman si Janela sa harap ko. What? Sabi ko, hindi ba? Get out of my towel. Saka bihisan mo damit. Bukas pag okay ka na, mag-usap tayo ha? Pwede ba? Sandali akong hindi nakapagsalita. Jeez. Then I smirk. What's there to talk about? Oo na, dadalaw-dalawin ko na lang ang mga bata sa'yo. Sa susunod. You need not to worry. Hindi na ako mangungulit sa'yo. Isinara ko ng muli ang pinto ng banyo matapos kunin ang mga damit na ibinigay niya. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Kapag naalala ko ang nangyari ay sumasama lang lalo ang loob ko sa kanya. Pang-ilang biling ko na iyon sa higaan. Maliwanag na pero ni 5 minuto yata ay hindi pa rin ako nakakaidlip. At least he came home. At least he came back. Paulit-ulit na sabi ko sa sarili. Kahit galit siya sa akin, at least naisipan niya pa rin umuwi. Walang nangyaring masama. Nabawasan ang pangamba ko kahit papaano. 7:00 na ng umaga kaya hindi ko na rin pinilit pang matulog. Maya-maya rin ay gigising na ang kambal kaya maghahanda na ako ng agahan nila. Lasing si Renz nang umuwi kaya tsak natulog pa rin ito ng mga oras na ito. Kaya ako naman ang maghahanda ng breakfast para sa kanya. Kababangon ko pa lang ng higaan at nagsusuklay ng buhok na may sunod-sunod na kumatok sa pinto. Agad akong tumayo, lumapit para pagbuksan ito ng pinto. Napamulagot ako nang makita kung sino iyon. Tulog pa sila? Seryosong bungad na Renz na ang mga mata ay agad na napatingin sa gawi ng mga bata. Ngunit imbes na sumagot agad ay nanatiling nakapako ang mga mata ko sa kanya. He looked so fresh this morning. Bagong ligo, nakapangalis at hindi man lang kababakasan ng pagkalasing kaninang madaling araw. Oo. May pupuntahan ba kayo? But I tried to be as casual as him kahit may kakaibang kaba na namang lumukob sa dibdib ko. Kahit napaghandaan ko na ang araw na ito at ang mga bagay na gusto kong sabihin sa kanya. Kaswal siyang umiling at tumingin sa akin. Magpapaalam lang sana ako sa kanila. Ha? Tuluyan siyang pumasok sa loob. Nagpatianod ako habang nakatingin pa rin sa kanya. Lumapit siya sa gawin ng mga bata. Naupo siya sa gilid ng kama at saglit na pinagmasdan ng mga ito. Papa will leave, but he will come back to see you again soon. Anya na biglang nagpestatwa sa akin. Aalis siya? Saan ang punta niya? Please, take good care of yourselves. Huwag kayong mag-aaway. Always obey your mother. Huwag din kayong masyadong makulit. Mag-aalala kayo ng mabuti habang wala ako. Magpapakabait kayo. Papa will make sure na magkakaroon siya ng sapat na oras sa inyo. Kapag weekends, mga anak, yun kasi ang napagkasunduan namin ng mama ninyo. Pupunta tayo sa mga lugar na hindi nyo pa nararating. Ipapasyal ko kayo. At lahat ng gusto nyo ibibigay ko, but I hope, I hope someday ay maiintindihan nyo rin kung bakit ganito. Tumayo na si Renz. Matapos salitang haplusin ang buhok ng mga bata. Habang ako'y nangingintab na ang mga mata habang nakamasid pa rin sa kanya. What did he just say? Naghahabilin ba siya? Aalis siyang talaga? Renz, just text me the exact address na bahay na tinutuluyan niyo sa Tarlac para madadalaw ko ang mga bata once you get back there. And if you need any financial aid, don't hesitate to tell me. Gusto ko lahat ng gusto at pangangailangan ng mga anak ko ay maibibigay ko. Huwag mo sana masyadong personalin dahil para sa mga bata naman. Napalunok ako. Pero teka, Renz, bakit naman I cannot prolong my stay here anymore. I need to go back to Manila. Marami akong kailangang asikasuhin. Urgent matter something suddenly came up. Hindi ako nakakibo. Akala ko ba sinakripisyo na niya ang lahat? Akala ko ba wala na siyang buhay na babalikan pa sa Manila? Akala ko mas pinili niya magstay sa amin ng mga bata kaysa ang mamuhay ng marangya. Since mukhang wala ka namang ibang sasabihin, then I'll leave now. I don't have a lot of time to waste.
Dahil baka mahuli ako sa flight ko. Babiyahe pa ako papuntang airport. The look in his eyes, it was as cold as ice. Wala na rin lambing sa pananalita niya. Kung kausapin niya ako para nalang ako normal sa paningin niya. Diba? Sabi ko kanina pag uwi mo, mag-uusap tayo. Pag okay ka na. And he is more than okay now. I think this is the right time to talk about it now. Nagkibit-balikat siya. Ano pa bang pag-uusapan? Sa tingin ko'y wala na. Payag na ako sa setup na nais mo. Once I go back to Manila, ipapasikaso ko na agad sa lawyer ko sa separation natin. Let's get annulled, tulad ng gusto mo mangyari. Para wala ng problema. Nilagpasan na niya ako at lumingon lang siya nang palabas na ng pinto. Ikaw nang bahala magsabi sa mga bata. Ayokong sabihin habang gising sila dahil baka mahirapan akong umalis. Tell them that I'll be seeing them soon naman. Tell them na kailangan ko lang magtrabaho. Tumalikod na siya. Ngunit nang akmang isasara na niya ang pinto ay hinabol ko siya. Ren, sandali. Bakit naman ganito agad? Aalis ka? Ngayon pa talaga? Is that all? Nag-propose siya kahapon. Na-reject ko lang ay aalis na niya ako. Sabi niya mahal niya ako pero bakit ganito? Sumusuko na ba siya agad? Hindi na niya ako mahal? Ngunit imbes na sumagot ay sumulyap lang siya sa orasang pambisig niya. Like what I've said, I don't have enough time. Janela, baka mahuli ako. Ang hirap pa naman magpabook ng flight kapag holidays. Kailangan ko na talagang umalis. Pag naiwan ako ng aeroplano, wala na. If you have any concerns, tell me after I left. Pero huwag muna ngayon at may hinahabol ako. At tumalikod na nga siyang tuluyan at mabilis na humakbang pababa ng hagdan. Habang naiwan akong tigagal at hindi makapaniwala. Nakita ko pa ang dulo ng maletang hilahilan niya. Narinig ko din ang pamamaalam niya kina nanay at tatay. Bumaba ako at sinundan pa siya ng tingin. He was really leaving at kalalabas niya lang ng gate. Hindi man lang talaga siya tumingin sa akin. Gusto ko siyang habulin upang sana'y pigilan pero para akong pinako sa aking kinatatayuan. Hanggang sa naramdaman ko ang pagdampi ng kamay ni nanay sa balikat ko na siyang nagpabalik sa akin sa huwisyo. Hindi na daw siya mamimilit na magkaayos kayo pero magpapakaama pa rin daw siya sa mga bata. Babalik na lang daw siya sa buhay niya sa Maynila para mas mabigyan ng magandang buhay ang mga anak niyang dalawa. Yun ang sabi niya sa amin. Mahinahong wika nito. Bigla na lang sumabog ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sabi ko mag-usap kami. Mag-uusap kami dapat eh. Paulit-ulit na sabi ko. Para akong batang umiiyak sa harap ng mga magulang ko. Baka naman kasi kung ano-anong masasamang salita ang sinabi mo kaya ayan tuloy. Natauhan ng asawa mo. Tao lang din yan, baka nakakalimutan mo. Ngayon iiyak-iyak ka. Sinusuyo ka na nung una pero ayaw-ayaw ka. Mariin akong napapikit. Pero nay, syempre nasaktan ako sa nangyari dati. Mali bang magalit ako sa kanya? Mali bang ipinagtaguyan ko muna siya? Alam namin pero sana binuksan mo rin ang puso mo sa mga paliwanag niya. Nagsisisi naman daw siya. At maging kami. Oo, nagalit kami pero pinatunayan niya bukal sa loob niya ang pagsisisi kaya tinanggap namin siya dito. Pero kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, wala naman tayo magagawa. Basta, hindi niya pababayaan ang aming mga apo. Sapat na yun sa amin. Pero paano ako? Paano naman ako, Nay? Nagdadalawang isip man ngunit ipinagtapat ko rin ang mga nangyari kahapon. Ang tanga-tanga ko kasi. Ang tanga-tanga. Pero Nay, Tay, ayoko. Hindi ako papayag. Ayoko magkalayo kami ulit. Mahal ko siya. Mahal ko pa din siya. Agad akong bumalik sa taas at tinungo ang silid ng mga bata. Saktong pagbukas ko ng pinto ay kababangon lang ng dalawa. Agad ako lumapit sa kambal. Good morning, Mama. Bati ni Jay na siyang unang nakakita sa akin. Ngunit imbes na tugunin ang pagbati nito ay inalalayan kong makababa ang mga ito sa kama. Tara mga anak, may pupuntahan tayo, bilisan natin. Halos ipagtulakan ko pa ang mga ito palabas ng pinto. Pupuntahan? Saan po, Mama? Hindi pa po kami. Huwag masyadong matanong dyan. Tara na kayo, baba na tayo, bilis.
Kinuha ko muna sa bulsa ng bag ang wallet ko. Nang makababa na kami ng hagdan ay naabutan pa naming nasa kusina sina nanay at tatay. Oh, good morning mga apo. Gising na pala kayo. Binati pa ni nanay ang mga bata. Nay, susundan ko si Renz. Agad na sabi ko sabay pigil sa kambal sa akmang pagtakbo. Patungo sa mga lolo at lola nito. Bakit po mama? Saan po nagpunta si papa? Muli ay nagtatakang baling sa akin ng anak ko. What did I tell you, John? No asking, hindi ba? At ano? Isasama mo ang mga apo namin? Nagtatakang tanong ni nanay. Patulo na naman sana ang mga luha ko. Kung kailangan para makumbinsi siya, he won't listen to me. Pero kung kasama ang mga bata, baka magbagong isip niya. Bumaling ako sa mga bata at hinila ang mga ito. Kaya tara na, wala na tayong oras na dapat sayangin. Mamaya ko lang i-explain kung bakit. Mga anak ha, basta we have to go. Teka, sasama kami. Pahabol na sabi ni tatay. Tumango lang ako habang akay na ang walang kamuwang-muwang ng mga bata sa nangyayari. Nauna na kami lumabas ng gate at halos patakbuhin ko ang mga ito para lang makalabas kami agad ng subdivision. Mama, ano po ba talaga nangyayari? Ngunit hindi pa rin talaga mapinid-pinid ang kuryosidad ng mga bata. Your papa is leaving and we will stop him. Sa huli ay nakuha ko na rin sabihin. Po? Alis po si papa? Iiwan niya po ulit tayo? Halos garalgal na saan ni Jane. That's why we're going to stop him. You will stop him, okay? Pakiusap ko sa kanila. Agad akong tumawag ng tricycle na maghahatid sa amin sa terminal ng bus. Pagkasakay ay inutusan ko pa ang driver na bilisan ang takbo. Tsak na hindi pa nakakalayo ng mga oras na ito sa Renz. Baka maabutan pa namin siya sa may terminal ng bus. If Papa will leave again, we will hate him na for the rest of our lives. Pagalit na saad ni Jane. If he will leave us, ibig sabihin ba noon, Mama? Papa doesn't really love us? Naiiyak namang tanong ni John. Niyakap ko ang dalawang bata. No. Papa loves the two of you. He loves us. Pagdating sa terminal ng bus, ay may naabutan kaming bus na nagmamaniobra ng umalis. Agad na nalaki ang mga mata ko nang makita si Renz na nakasakay sa bus na iyon. But he couldn't see us dahil nakaside view siya at sa unahan nakatingin. Manong para dito na lang. Dito na lang kami. Tarantang sabi ko sa driver habang inaabutan nito ng bayad. Sumunod naman ito at itinigil ang tricycle sa isang kanto. Agad kami bumaba ng mga bata ngunit sakto noon ay nakatakbo na ng malayo ang bus. Wala akong nagawa kung hindi isilid na lang sa bulos ang cellphone ko. Hindi ko makontak ang number ni Renz dahil unattended iyon. Nanatili namang nakamasid lang sa akin ang dalawang bata na mga katabi ko sa upuan. Wala na yata. Mukhang hindi na kami aabot dahil halos isang oras na lumipas bago nakaalis ang bus na nasakyan namin. Wala namang ibang option na masasakyan doon maliban sa motorsiklong maaaring maarkila. Ngunit natatakot naman akong ipagsapalaran doon ng mga bata kaya dito sa mas ligtas na paraan pa rin kami bumiyahe. Mama, maabutan pa ba natin si Papa? Tumango ako tinaplos ang buhok ni Jane. Oo anak, maabutan natin siya. Kahit malayo na ang agwat namin ay ayoko pa rin mawala ng pag-asa. Gusto kong manatiling positibo lalo na sa harap ng mga bata dahil baka mawalan din ng pag-asa ang mga ito kapag nakita nila iyon sa aura ko. Kung hindi ako kikilos ay tsak na walang mangyayari. Ayokong gayahin ang ginawa niyang pagpapabaya sa akin 5 years ago. I know, I was a bit late dahil dapat kanina ko pa siya hinahabol-habol nang hindi pa siya masyadong nakakalayo. Pero siguro naman, magpapang-abot pa rin naman kami sa airport nito. Kasama ko ang buong pamilya ko. Sumama pati si Owen at Jira at syempre ang best friend kong si May. Kapag talaga pinili niya pang bumalik sa Maynila ay wala na siyang in-laws na babalikan pa dito. At talagang pagbabantaan ko siyang ilalayo pan lalo ang mga bata kapag itinuloy niya ang pag-alis niya. Although I know it was all my fault and I admit it. Siguro naman, hindi pa huli ang lahat. 2 oras ang ginugol namin sa biyahe. Habang palapit kami ng palapit sa may paliparan ay panay silip ko sa may himpapawid kung may umalis na bang eroplano. Ngunit wala akong nakikita.
pagtigil ng bus ay halos manguna ako bitbit ang mga bata sa pagbaba. Patakbo ng akayin ko ang mga ito sa may entrada ng airport. Panay ang lingon ko sa paligid sa pag-asang mahahagip ng mga mata ko si Renz. Bro, tawag ni May sa atensyon ko maya-maya. Itinuro niya sa akin ng flight schedules na nakapaskil sa mga screen. May flight schedule patungong Manila na 10 minuto na lang ay paalis na. Oh my God, it can't be. Renz, nasan ka na ba? Please, huwag ka nang tumuloy. Sa taranta ko'y iniwan ko na muna ang kambal kina nanay at nagtatakbo patungong departure area. Naglibot ang mga mata kong muli sa pagbabaka sakaling makita siya doon. Halos lahat ng mukha ng tao ay pinasadahan ko ng tingin. Nang mabigo ako makita siya, itinangka ko pangang salipin sa may air bridge. Panay ang tawag ko sa pangalan niya, hoping that somewhere he could hear me. Ngunit mukhang huli na nga ang lahat. Wala na siya. Tsak na nandoon na ito sa loob ng plane. Pero tinapik-tapik ni May ang balikat ko na uyog-uyog dahil sa pag-iyak. Ang tanga-tanga ko, May. Ang tanga-tanga ko. Paulit-ulit na sabi ko habang walang patid sa pagbagsak ang luha. Pwede mo naman siyang sundan sa Manila, bro. Kung gugustuhin mo, tutulungan kitang makahanap ng schedule. Alam kong galit siya sa akin dahil sa ginawa ko. But couldn't he just consider my feelings? Saad ko pa na tila hindi alintana ang sinasabi nito. Maybe, I considered it kaya tinagilan ka na lang niya. Bro, siguro kala niya ayaw mo na talaga kaya ganoon. Inakbayan ako ni May at pilit na pinapakalma. Susundan ko siya. Pagkatapos gigit na naman siya sa amin ng mga biyanan ko. Considering what she just said a while ago, sa loob ng 5 taon na aminin kong hanggang ngayon ay takot pa rin akong kaharapin ng mga biyanan ko. Ngayon pa na alam ko na ang totoong dahilan kung bakit tutulos sila, lalo na ang mommy na Renz sa kasal namin dalawa. Ayoko nang bumalik ang mga alaala na naganap sa mansyon ng mga ito 5 years ago. Ayoko nang bumalik pa sa Manila dahil nandoon ang madidilim na bahagi ng buhay ko. At mas nanaisin kong huwag na lang ding makilala ng mga anak ko, mga magulang na Renz. Tsaka namang kasusuklaman din ng mga ito, mga bata. At ayokong masaktan ang loob nila dahil lang doon. Tumigil sa paglalakad si May at emosyonal na tumitig sa akin. It was all my fault, Janela. Kung hindi ko ginawa yun, malamang wala ka sa ganitong sitwasyon ngayon. If only I could do something. Kung may magagawa lang sana akong talaga para makatulong sa inyo, para maitama ko ang lahat. Nahigit ko ang hininga and this time siya naman ang inakay ko sa paglalakad. Stop bringing it now. Ano pa nga ba magagawa natin dahil nangyari na iyon? Huwag mo nasisihin ang sarili mo dahil hindi na natin yun mababalik pa. And besides, wala akong pinagsisisihan. At least, I learned to love. At meron ako mga anak na ganito na mga sweet at mababait. Wala akong pinagsisisihan dahil blessings ang tingin ko sa mga ito. Ano, naabutan niyo ba? Tanong ni tatay na mga 1 dipa na lang ang layo namin mula sa mga ito. Bagsak ang mga balikat ko at halos hindi na maipinta ang mukha. Mariin akong umiling kasunod noon ay unti-unti na naman bumibigat ang ilalim ng aking mga mata. Hindi na po Tay, siguro nandoon na siya sa loob. Talagang tumuloy na siya. At sabay-sabay na nga lang kaming napalingon na isang eroplano na ang magsimulang umandar at mag-take off para akong mauupos na kandila ng mga oras na iyon. Where did he get the courage to leave us like that? Ngunit bago pa ako tuluyang humagulo ay agad ko nang dinaluhan ng mga bata na kahit maglilimang taon pa lamang ay nakakaunawa na ng sitwasyon. Nagsisimula nang umiyak ang dalawa dahil alam na nila na tumuloy na nga sa pag-alis ang kanilang ama. Don't cry, babies. It's okay. It's okay. Pinipilit ko maging kalmado sa harap ng mga ito kahit talagang gusto ko nang sumabog dahil sa sama ng loob ng mga oras na iyon. We hate Papa. We hate him. Halos panabay na saad ng mga bata. No. Don't hate your Papa. Gagad ko sa mga ito. He told me naman na dadalawin niya kayo tuwing weekends pag uwi natin sa Tarlac. Tapos ipapasyal niya kayo kung saan-saan kaya hindi naman kayo tuluyang malalayo sa kanya. Okay? Pero Mama, ano pong ibig sabihin nun?
Hindi na po namin makakasama araw-araw si Papa. Hindi na namin siya gabi-gabi makakatabi sa pagtulog. Hindi niya kami maihatid sa school. Bakit ganun po, Mama? Tanong nito habang pinupunasan na dyan ang luha sa mga mata. Oo nga po, Mama. Bakit tuwing weekends lang natin makakasama si Papa? Ano pong ibig sabihin nun? Maghiwalay po ba ulit kayo? Si Jane halata ang damdam sa mga mata. Mahirap sabihin mga anak pero marin akong pumikit. Si Papa niyo kasi may work siya sa Manila kaya hindi niya tayo madadalaw lagi. Saka, edi sa Manila po tayo tumira, Mama. Para sama-sama na tayo doon. Saka para makilala na rin po namin ang lolo't lola namin na Papa at Mama ni Papa. Huwag na po tayong bumalik sa bahay natin sa malayong yun dahil wala naman tayong relatives noon. Jane, kung sana'y ganun lang kadali ang lahat. Lumuhod ako para mayakap ang dalawang bata. Can't you two just be thankful na nakilala at nakasama niyo ang Papa niyo kahit saglit? At least, he's alive, hindi ba? At nagkabanding kayo kahit papaano. But we want him to be always with us forever. Biglang nagbarakulyo si John at bahagyang itinulak ako. We want our Papa, Mama. Please, make him come back. Ayaw na namin ni ate na maigit ulit sa iba. Ayaw na namin masabihan na walang Papa. We want our Father's love. Gusto namin makasama lagi si Papa. Mga anak, please naman. Please. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat nasabihin. Kung hindi kinuha ni nanay at tatay ang dalawang bata mula sa akin ay tsak na walang katapusang diskusyon na mangyayari. Walang ibang dapat nasisihin kung hindi ako. Kung inisip ko na lang sana ang kapakanan ng mga anak ko, hindi sana mangyayari ito. Hindi ko naman maaring itanim sa isip nila na minsan akong nagalit sa kanilang ama. Anything that happened from the past, wala naman silang kinalaman doon. Ang sakit, May. Ang sakit-sakit. Habang naglalakad kami palabas ng airport ay hindi pa rin mapatid ang pigating nararamdaman ko. Tila ba mas masakit pa ito kaysa sa naramdaman ko 5 years ago. Ngayon ay hindi lang ang pag-alis ni Renz ang ikinapapanibugho ko. Kung hindi, pati na rin ang mga saloobin ng mga bata. Sila pa naman ang kahinaan ko. Just seeing them like this, parang unti-unting pinapatay ang puso ko. Bakit naman kasi Renz ngayon pa? Bakit ngayon pa? Kung kailan naman sobrang lapit na loob ng mga bata sa kanya pa naisipang umalis. Napaka-selfish niya rin talagang lalaki. Simple lang naman kasi talaga yun, bro. Anime na walang tigil sa pagpapakalma sa akin. Kung gusto niya talaga mag-i-stay siya dahil may paraan naman eh. Pero kung ayaw niya talaga, tsak na may dahilan kung bakit. Nakalabas na kami ng airport nang sa wakas ay mahimas-himasan ako. Kung ganun, bahala na siya. Pero sana wala siyang pagsisihan sa bandang huli. But deep inside, ako ang totoong nagsisisi. Kung maibabalik ko lang sana ang oras. So, mahal mo pa siyang talaga? Tanong ni May. May luha sa mga matang napatingin ako sa kanya. Oo, mahal ko siya, May. Mahal na mahal. I've never loved someone as much as I do with him. Kahit nagalit ako sa kanya, kahit sumama ang loob ko sa kanya, hindi ko pa rin maitatago ang katotohanan yun, and it's just me being so stupid trying not to show and tell how much I love him. Ewan ko ba? Ang tanga-tanga ko lang talaga. Mahal din kita, Renz. Please come back to me. I love you too. I've missed you too. Pero kahit ilang ulit ko pa iyong ipagsigawan sa airport na iyon, ay sadyang huli na yata ang lahat. He already left at ang tangi na lang na pag-asang natitira sa akin ay hintayin kung kailan kami magkikitang muli. Bigla na lang nagdilim ang mga paningin ko. Hindi naman ako pumikit ng mga oras na iyon. Hindi rin dahil pagod na ang mga mata ko kay iyak. May mainit na bagay na nakadapo sa aking mga mata. Natigilan ako sa paghakbang lalo at may naramdaman din akong init sa aking bandang ulunan. Inangat ko ang mga kamay ko para tanggalin iyon. It was a hand indeed.
Kasabay ng marahan kong pag-alis ng nakatakip na iyon sa aking mga mata ay pumihit ako upang tingnan iyon. At ganoon na lang. Para kung sasabog dahil sa samot-saring emosyong bigla na lang bumulaga sa puso ko nang makita ang lalaking iniiyakan ko lang kanina. He was smiling like hell. Ngiti-ngiti na abot sa tenga. Nakatitig ang kumikislap niyang mga mata sa akin. Pinapahid ng malambot niyang kamay ang luhang naiwan sa aking pisngi. Habang ako, sandaling parang natulala at walang salitang gustong mamutawi sa aking bibig. "It's a prank," he said while grinning. Kinuha niya ang kamay ko at tinalikan iyon ng paulit-ulit. "At narinig ko lahat ng sinabi mo, mine." Isang sampal sana ang gusto kong igawad sa kanya ngunit maagap niyang napigilan ang kamay ko. "Hoy, teka. Prank ka pa? Sira ulo?" Iyak tawang sigaw ko. Pinilit kong agawin ang kamay ko na hawak niya, talagang hinintay niyang pwersahin ko siya ng todo para pakawalan iyon. "Paano kasi? Ikaw?" "Sorry." Muli niyang pinunasan ang luhang bumabagsak na naman mula sa mga mata ko. "Shh! Ano ba yan? Umiiyak ka na naman." "Sira ulo ka! Damn you! Tinakot mo ako." Ngunit kung kanina'y umiiyak ako ng dahil sa labis na kalungkutan, ngayon ay dahil naman sa hindi maipaliwanag na kaligayahan. He got me there again. "Nakakadalawang prank ka na sa akin, buwisit ka. Ulitin mo pa talaga yan, talagang tatamaan ka na sa akin." Pinagsusunto ko pa ang mga dibdib niya. "Ouch! Kasi naman, ipahiya mo ba naman ako sa harap ng maraming tao? Sino hindi magtatampo dun? Gusto ko lang namang malaman kung anong tunay mong nararamdaman sa akin. Kung mahal mo pa rin ba ako talaga? Kung anong gagawin mo oras na umalis ako." Pinandilatan ko siya ng mata. "Oo, ngayon, alam mo na. Masaya ka na. Pati mga anak natin pinaiyak mo pa. Inabala mo pa rin pati buong pamilya ko." Lumipat ang tingin niya kina nanay at tatay na kasama ang dalawang nakababata kong kapatid at ang kambal naming anak. "Sorry po, nay, tay. Mga tol, mga baby ko. Sorry kung umalis kunwari si Papa. Si mama niyo kasi, napakapakipot." Ngunit imbis na magalit ay nagawa pang tumawa at tila sang-ayon pa ang mga magulang ko. "Tama lang yung ginawa mo, Renz, nang matauhan na yung asawa mo." Napaawang ang mga labi ko dahil nanggaling pa talaga iyon mula sa mismong nanay ko. Ayaw po kasing umamin. Tinanggihan pa ako sa unang alok ko na magpakasal ulit kami. Tapos, Ray, talaga naghanap ka pa ng kakampi mo? Nakakainis ka talaga. Nanulis pa ang mga labi ko. Dahil kung hindi ko ginawa ito, paano ko maririnig ang mga salitang sinabi mo? At bigla ko naalala ang mga pinagsasabi ko dito kanina. Pinamulahan ako ng pisngi at hindi masalubong ang nangungusap niyang mga mata. Hindi totoo yun, no? Nawala ka naman. Prank lang din yun. Halos magkanda-utal pa ako sa pagsasalita. Akma pa akong tatalikod sa kanya. Hoy, wala nang bawian yun. He grabbed my waist at hinapit ang bawang ko padikit sa katawan niya. Hindi mo na pwedeng bawiin iyon dahil marami na ang nakarinig. Ngayon, hindi na strangers lang ang saksi sa atin dalawa. Nandirito pati buong pamilya mo, pati mga anak natin. Siguro naman hindi na magpapakipot ka pa. Halos panginigan ako ng tuhod nang unti-unti siyang bumitaw sa akin at bumaba paluhod sa harap ko.